Katulad po ng nasa libro na to, sa tulong po ng mga taong nasa paligid ko, lumilipad pa rin po ako ngayon. Not to, syempre we'd like for people to read it, walang spoilers, no? Pero may tumulong sa kanya. That person is a representation of a lot of people. Yes, tama po. Thank you po. Representation po siya ng, kasi po matanda na po siya, diba? So, lahat po ng pinagdaanan niya, lahat ng nalikom niyang tao sa buhay niya, lahat ng mga minahal niya, representation po siya nun. Last question. Do you realize that your book comes at a very important time in society? Because yung mga kabataan ngayon, they don't realize that they are going through so much and actually feel that way. Was this also part of the reason why kakalabas mo pa lang ng bahay ni Kuya, pwede ka pang mag-party at mag-celebrate, pero talagang sabi mo raw, this is really what you want to do straight out? This is a party for me, actually. And, yes po. Alam mo yung yes po. What's happening in society. Opo. Tsaka po ngayon sa mundo ng social media, it's really easy to get lost. It's really easy to compare yourself to other people or sa mas may magandang pakpak sa'yo. Kaya din po siguro nagkaroon ako ng eagerness na piliin itong kwento na to na ibahagi sa mga kabataan. Kasi po, naniniwala ako na habang bata pa, mas mabuting makita nila na mahalaga sila, maganda sila, na kahit na ano makita nila sa internet. Kasi inevitable po yung internet yung social media. Alam po natin yan na kahit na gano'n natin sila pigilan or takpan yung mata nila sa social media, aabot at aabot sila na makikita nila yung totoong mundo. So ngayon pa lang po, meron na tayong cellphone. Ito muna basahin natin. Mag-cellphone na kayo. Thank you and congratulations. I think this... That's a very good question. Inaalala ko po ngayon. Una po, syempre yung mga kaibigan ko po. Ay po yung mga kaibigan ko. Sinagkakamalan, sinamish. Yan po yung mga kaibigan ko. Una po sila sa mga nakabasa nito. Pero yung pinaka, unang nakabasa naman po, yung ate ko po. At pwede ikwento mo sa amin kung anong naging reaction niya, kung ano. Masaya po siya kasi before pa actually ako, nasa US pa ako, dun pa ako talaga mas nag-i-stay. Sinasabi ko na sa kanila, gusto ko gumawa ng libro, gusto ko ibahagi. Kasi outlet ko po talaga yung pagsusulat, outlet ko yung pag-sketch, pag-paint. So sabi ko, gusto kong makita ng mundo yung outlet ko, makita nila yung puso at saka isip ko. Pero meron po kasing, alam niyo po yun na parang may time po na gusto na po talaga namin maglabas or magsulat, maglabas ng libro. Kasi nga po yun na din naman tumutulong kami, yun din naman po yung purpose. Pero there's something na parang hindi pa siya nililet ni Lord mangyari. And ako ngayon, looking back, mas naiintindihan ko po ngayon kung bakit. Kasi siguro, yung platform ko before, hindi nasa maling angulo pa. Kumbaga, pag tinitignan ng tao, iba pa yung makikita nila. So ako, siguro pag nagsulat po ako before, tas nilabas ko, baka pag tinignan ng tao, hindi nila ma-appreciate. Or hindi nila titignan sa kung paano nila dapat makita. Kaya din po siguro ngayon, ako pinahintilutan ng Panginoon malabas yung libro na to. Kasi mas marami pang may inspire. Totoo. And maybe, kung kanino mo gustong i-dedicate itong libal. Ako po, gusto ko po itong i-dedicate sa lahat ng taong takot sumubok. Kasi po, it's really easy for us to cage ourselves because of our insecurities. Minsan po, or madalas, tayo mismo yung naglilimita sa sarili natin sa kung anong pwede nating marating o kung anong pwede nating makita sa mundo. Gusto ko po itong i-dedicate sa kanila na hindi po sila mag-isa. Na huwag silang matakot lumipad kasi sa paglipad nila, never sila mag-iisa as long na meron silang sarili nila na collective history ng mga taong nakasama nila sa mundo. Support. So, that fairy na sinabi mo nga na ako, ikaw, ako yung, kumbaga yung mamimit mo rin ako, diba? Ako yung malakas. Pwede pakikwento sa amin kung bakit dun sa particular part na yun, ikaw naging emotional talaga. Malaking parte din po siguro yung pagpapakilala ko sa mga tao during the time na nasa PBB ako. Kasi may line po dito na ako, ang mas malakas na ikaw, makikilala mo rin ako balang araw.
Kasi every day po, for the past years, lagi kong hinihintay yan. Lagi kong hinihintay na makilala ako ng mga tao. Lagi kong hinihintay na malaman nila yung puso ko. Kaya din siguro po naging emotional ako sa part na to kasi yun, parang ang tagal ko pong hinintay na makita din po nila kung ano yung nakikita ng mga mahal ko sa buhay or mga nagmamahal sa akin. Kaya po siguro naging emotional po ako ng sobra. And isa din po is yung nasa isip ko na yung mga batang magbabasa nito or yung mga taong may doubt sa sarili nila, baka hinihintay lang nilang makilala yung sarili nila na mas stronger. Kaya po naiyak ako kasi na-imagine ko sila. Na-imagine ko yung dating ako na naghihintay lang sa kagulo. Well, you can take this opportunity to reintroduce or introduce yourself. Pwede mong sabihin, today, right now, ako si Mika Salamanca. What do you want to tell your fans, kahit na sino, pati yung mga hindi naniniwala sa'yo? This is your chance. Ako si Mika Salamanca. Ito yung puso ko. Ito ako. Hindi ko po alam kung paano pa yun ipapaliwanag or paano ko siya papakita. Kasi hindi ko po siya kayang ipakita talaga na intentional. Kung ano po nakikita nyo, tanggap. Kung hindi nyo po tanggap or tanggap nyo, tanggap ko po yun. Thank you so much. Thank you so much, Mika. Well said. I think we have another question over here. Yes, of course, our second MC in command, Jan. Talagang hindi mawawala si Jan sa kahit anong crowd, no? Alright. Please, sa tangkad nyo yan, hard to get lost. Yes, sir, please, go ahead. Hi, Mika. Nikki here from Manila Standard. First of all, congratulations. Obviously, you poured your heart and soul into this project. That's why you're very emotional talking about this one. Of course, beyond the lessons na nakapaloob sa libro, what was your vision in writing this book? And of course, ano yung, well, as a book itself, ano yung goal niya para sa mga readers? Ako po yung vision ko dito sa libro na to is ipamigay po siya sa mga bata talaga. At pag nabasa nila, kahit na saang season ng buhay nila, or na tayo, hindi lang po siya pang bata. Pwede po natin siyang basahin at may makukuha po tayo sa kanila. Depende po sa season ng buhay natin. At kung ano po yung mag-resonate sa atin sa moment na babasahin po natin siya. So, na yung insecurities po ng mga tao or yung takot nila sa kung anumang bagay or umalis sa comfort zone nila, laging nandyan. Kasi po, naniniwala ako na the more na lumalaki ka, the more na meron ka na-experience sa buhay, the more na may natututunan ka, the more na may pinagdadaanan ka. So kung ngayon nasa season ka ng buhay mo, na-lost ka, hindi lang siya pambata talaga. For example po, ako ngayon, lost ako. Pag binasa ko to, may makukuha po ako sa kanya. and do you see yourself writing more children's book in the future? And Yes. what kind of parang themes or topics or genres would you like to explore? Ako po, tulad din po ulit na sinabi ko kanina, pag nagsusulat po ako, kung ano po yung nakikita ko sa paligid, kung ano po yung nag-resonate sa akin, kung ano po yung na-experience ko, yun po yung sinusulat ko, yun po yung ginuguhit ko. So ako po, ina-expect ko po yung sarili ko na magsusulat din po talaga. Kasi hindi ko po siya nakikita as something na ilalabas ko lang ngayon. It's something na anak ko, puso ko, bibigay ko po lahat dito. Nakikita ko po yung sarili ko na guguhit at susulat hanggat kaya ko. Last question na lang. I understand na bata ka pa, you started writing sa journals and sending the letters to your mom. But when did you realize that you can actually write and tell stories through words? Pamilya ko po ang nagpa-realize po sa akin yan. Kasi before po, sobrang daldal ko. Like, sobrang annoying na po yung pagiging madaldal ko ng bata ako. Naalala ko po yung ate ko, lagi niya po sinasabi sa akin na, ba't may mga bagay ka na naaalala na hindi na namin naaalala? Kasi ganun po ako kadaldal. Ganun ko po gustong maalala lahat ng bagay sa buhay ko. Lahat po sinusulat ko. Panaginip ko, nangyayari sa araw-araw, devotions, lahat po sinusulat ko. Kaya po, sila mismo po yung nagsabi sa akin na, artist ka. Ate ko po, pinaka-una nagtiwala sa akin. Well, that, congratulations and Thank good luck you to po. more
yeah, in the future. Thank you. Thank you